Unang Samuel Kapitulo 14. Ang makasariling sumpa ni Saul. Nangyari nga isang araw, na si Jonathan na anak ni Saul ay nagsabi sa bataan na tagadala ng kanyang sandata, "Halika at tayo'y dumaan sa pulutong ng mga Filisteo, na nasa dakong yaon," ngunit hindi niya ipinagbigay alam sa kanyang ama. At tumigil si Saul sa kaduluduluhang bahagi ng Gaba sa ilalim ng puno ng granada na nasa Migron, at ang bayan na nasa kanya ay may 600 lalaki. At si Achias na anak ni Achitob, na kapatid ni Ichabod, na anak ni Phineas, na anak ni Eli, na saserdote ng Panginoon sa Silo, ay nagsusuot ng ipad, at hindi nalalaman ng bayan na si Jonathan ay yumaon. At sa pagitan ng mga daanan, na pinagsikapan ni Jonathan na pagdaanan ng pulutong ng mga Filisteo, ay mayroong isang tila tak ang bato sa isang dako at isang tila tak ang bato sa kabilang dako, at ang pangalan ng isa ay Boses at ang pangalan ni Yaon isa ay Sene. Ang isang tila tuka ay pataas sa hilagan sa tapat ng Michmas, at ang isa ay sa timugan sa tapat ng Gaba. At sinabi ni Jonathan sa bataan na tagadala ng kanyang sandata, "Halika at tayo ay dumaan sa pulutong ng mga hindi tuling ito, marahil ang Panginoon ay tutulong sa atin, sapagkat hindi maliwag sa Panginoon na magligtas sa pamamagitan ng marami o ng kaunti." At sinabi sa kanya ng tagadala niya ng sandata, "Gawin mo ang buong nasa loob mo, lumiko ka. Narito, ako'y sama sa iyo ayon sa nasa loob mo." Nang magkagayoy sinabi ni Jonathan, "Narito, tayo'y dumaan sa mga lalaking yaon, at tayo'y pakikilala sa kanila. Kung kanilang sabihin ganito sa atin, kayo'y maghintay hanggang sa kami ay dumating sa inyo, ay maghihintay nga tayo sa ating dako at hindi natin aahunan sila. Ngunit kung kanilang sabihin ganito, ahunan ninyo kami, aahon nga tayo, sapagkat ibinigay sila ng Panginoon sa ating kamay, at ito ang magiging tanda sa atin." At kapwa nga sila napakilala sa pulutong ng mga Filisteo, at sinabi ng mga Filisteo, "Narito, ang mga Hebreo na lumabas sa mga hukay na kanilang pinagtaguan." At sumagot ang mga lalaki sa pulutong kay Jonathan at sa kanyang tagadala ng sandata, at sinabi, "Ahunan ninyo kami, at pagpapakitaan namin kayo ng isang bagay." At sinabi ni Jonathan sa kanyang tagadala ng sandata, "Umahan ka na kasunod ko, sapagkat ibinigay sila ng Panginoon sa kamay ng Israel." At gumapang si Jonathan ng kanyang mga kamay at ng kanyang mga paa, at ang kanyang tagadala ng sandata ay kasunod niya, at sila'y nangabuwal sa harap ni Jonathan, at ang mga yao'y pinagpapatay ng kanyang tagadala ng sandata na kasunod niya. At yaon ang unang pagpatay na ginawa ni Jonathan at ng kanyang tagadala ng sandata, sa may 2 pang lalaki, sa may pagitan ng kalahating acre ng lupa. At nagkaroon ng panginginig sa kampamento, sa parang, at sa buong bayan, ang pulutong at ang mga mananamsem ay nagsipanginig din, lumindol, sa gayo'y nagkaroon ng totoong malaking pagkayanag. At ang mga bantay ni Saul sa Gaba ng Benjamin ay tumano, at, narito, ang karamihan ay nawawala at sila'y nagparot-par ito. Nang magkagayoy sinabi ni Saul sa bayan na kasama niya, "Magbilang kayo ngayon at inyong tingnan kung sino ang umalis sa atin," at nang sila'y magbilang, narito, si Jonathan at ang kanyang tagadala ng sandata ay wala roon. At sinabi ni Saul kay Achias, "Dalhin ninyo rito ang kaban ng Diyos, sapagkat ang kaban ng Diyos ay nandoon ng panahong yaon sa mga anak ni Israel." At nangyari, samantalang nagsasalita si Saul sa saserdote, na ang kaingay na nasa kampamento ng mga Filisteo ay lumala ng lumala, at sinabi ni Saul sa saserdote, "Iurong mo ang iyong kamay." At nagpipisan si Saul at ang buong bayan na nasa kanya at naparoon sa pakikibaka, at, narito, ang tibak ng bawat isa ay laban sa kanyang kasama, at nagkaroon ng malaking pagkalito. Ang mga Hebreo nga na napasa mga Filisteo ng una, na umahong kasama nila sa kampamento mula sa palibot ng lupain, ay nagsibalik pa rin na nakipisan sa mga Israelita na kasama ni Saul at ni Jonathan. Gayon din ang mga lalaki sa Israel na nagsikubli sa lupaing maburol ng Ephraim, na nang kanilang mabalitaan na ang mga Filisteo ay tumakas, ay nakihabol pati sila sa kanila sa pakikipagbaka. Gayon iniligtas ng Panginoon ang Israel ng araw na yaon, at ang pagbabaka ay napalipat sa Beth-aven. At ang mga lalaki sa Israel ay namanglo ng araw na yaon, sapagkat ibinilin ni Saul sa bayan, na sinasabi, "Sampain ang lalaki na kumain ng anumang pagkain hanggang sa kinahapunan, at ako'y nakaganti sa aking mga kaaway, sa gayo'y wala sinuman sa bayan na lamasap ng pagkain." At ang buong bayan ay naparoon sa gubat, at may pulot sa ibabaw ng lupa. At nang dumating ang bayan sa gubat,
Narito, ang pulot ay tumutulong ngunit walang tao na naglagay ng kanyang kamay sa kanyang bibig, sapagkat ang bayan ay natakot sa sumpa. Ngunit hindi narinig ni Jonathan, nang ibilin ng kanyang ama sa bayan na may sumpa, kaya't kanyang iniunat ang dulo ng tungkod na nasa kanyang kamay at isinagi sa pulot, at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang bibig, at ang kanyang mga mata ay lumiwanag. Nang magkagayoy sumagot ang isa sa bayan, at nagsabi, ibiniling mahigpit ng iyong ama sa bayan na may sumpa, na sinasabi, sampin ang tao na kumain ng pagkain sa araw na ito, at ang bayan ay pata. Nang magkagayoy sinabi ni Jonathan, binagabag ng aking ama ang lupain, tingnan ninyo, isinasamo ko sa inyo, kung paanong ang aking mga mata ay lumiwanag, sapagkat ako'y lamasa ng kaunti sa pulot na ito. Gaano pa kaya kung ang bayan ay kumaing may kalayaan ngayon sa samsam sa kanilang mga kaaway na kanilang nasumpungan? Sapagkat hindi nagkaroon ng malaking patayan ngayon sa gitna ng mga Filisteo. At kanilang sinaktan ang mga Filisteo ng araw na yaon mula sa Michmas hanggang sa Askelon, at ang bayan ay totoong pata. At ang bayan ay dumaluhong sa samsam, at kumuha ng mga tupa, at mga baka, at mga gayang baka, at mga pinatay sa lupa, at kinain ng bayan pati ng dugo. Nang magkagayoy kanilang isinaysay kay Saul, na sinasabi, narito, ang bayan ay nagkakasala laban sa Panginoon, sa kanilang pagkain ng dugo, at kanyang sinabi, kayo'y gumawang may paglililo, inyong igulong ang isang malaking bato sa akin sa araw na ito. At sinabi ni Saul, magsikalat kayo sa bayan at inyong sabihin sa kanila, dalhin sa akin dito ng bawat tao ang kanyang baka, at ng bawat tao ang kanyang tupa, at patayin dito, at kanin, at huwag nang magkasala laban sa Panginoon sa pagkain ng dugo, at dinala ng buong bayan, bawat tao ang kanyang baka ng gabing yaon at pinatay roon. At nagtayo si Saul ng isang dambana sa Panginoon, yaon ang unang dambana na itinayo niya sa Panginoon. At sinabi ni Saul, ating lusungin na sundan ang mga Filisteo sa kinagabihan, at atin silang samsuman hanggang sa pagliliwanag sa umaga, at huwag tayong maglabi ng isang tao sa kanila, at kanilang sinabi, gawin mo ang inaakala mong mabuti sa iyo, nang magkagayoy sinabi ng saserdote, tayo'y lumapit dito sa Diyos. At si Saul ay humingi ng payo sa Diyos, lulusungin ko ba na susundan ang mga Filisteo? Ibibigay mo ba sila sa kamay ng Israel? Ngunit hindi siya sinagot ng araw na yaon. At sinabi ni Saul, lumapit kayo rito, kayong lahat na puno ng bayan, at maalaman at makita kung saan nanggaling ang kasalanang ito sa araw na ito. Sapagkat buhay nga ang Panginoon na negong iligtas sa Israel, na kahit si Jonathan na aking anak, ay walang pagsalang mamatay, ngunit walang tao sa buong bayan na sumagot sa kanya. Nang magkagayoy sinabi niya sa buong Israel, lumagay kayo sa isang dako, at ako at si Jonathan na aking anak ay lalagay sa kabilang dako, at sinabi ng bayan kay Saul, gawin mo ang inaakala mong mabuti sa iyo. Kaya sinabi ni Saul sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, ituro mo ang matuwid, at si Jonathan at si Saul ay napili, ngunit ang bayan ay nakatanan. At sinabi ni Saul, pagsapalaran ninyo ako at si Jonathan na aking anak, at si Jonathan ay napili. Nang magkagayoy sinabi ni Saul kay Jonathan, saysayan mo sa akin kung ano ang iyong ginawa, at isinaysay ni Jonathan sa kanya, at sinabi, tunay na ako'y lamasa ng kaunting pulot sa dulo ng tungkod na nasa aking kamay, at, narito, ako'y marapat mamatay. At sinabi ni Saul, gawing gayon ng Diyos at lalo na, sapagkat ikaw ay walang pagsalang mamamatay, Jonathan. At sinabi ng bayan kay Saul, mamamatay ba si Jonathan, na gumawa nitong dakilang kaligtasan sa Israel? Malayo nawa, buhay ang Panginoon, hindi malalaglag ang isang buhok ng kanyang ulo sa lupa, sapagkat siya'y gumawa na kasama ng Diyos sa araw na ito, sa gayo'y iniligtas ng bayan si Jonathan, na anupat siya'y hindi namatay. Nang magkagayoy umahan si Saul na mula sa pagsunod sa mga Filisteo, at ang mga Filisteo ay naparoon sa kanilang sariling dako. Nang masakop nga ni Saul ang kaharian sa Israel, ay bumaka siya laban sa lahat niyang mga kaaway sa bawat dako, laban sa Moab, at laban sa mga anak ni Ammon, at laban sa Edom, at laban sa mga hari sa Soba, at laban sa mga Filisteo, at saan man siya pumihit ay kanyang binabagabag sila. At kanyang ginawang may katapangan, at sinaktan ang mga Amalesita, at iniligtas ang Israel sa mga kamay ng mga sumamsam sa kanila. Ang mga anak nga ni Saul ay si Jonathan, at si Iso, at si Melchizua,
at ang pangalan ng kanyang dalawang anak na babae ay ito, ang pangalan ng panganay ay Mirab, at ang pangalan ng bata ay Mihal. At ang pangalan ng asawa ni Saul ay Ahinom, na anak ni Aimaas, at ang pangalan ng kanyang kapitan sa hukbo ay Abner na anak ni Ner, amain ni Saul. At si Cis ay ama ni Saul, at si Ner na ama ni Abner ay anak ni Abiel. At nagkaroon ng mahigpit na pagbabaka laban sa mga Filisteo sa lahat ng mga araw ni Saul, at sa tuwing nakakakita si Saul ng sinumang makapangyarihang lalaki, o ng sinumang matapang na lalaki ay kanyang ipinagsasama.